So bagong lahat, ang layo pa ng Pasko, ubos na yung 13 month eh. Mukhang mapapalaban talaga ng 500 sa Noche Buena. So nagparamdam ulit si Lebron dahil sa kanyang 12 points sa fourth quarter sa clutch moment versus Philadelphia. 10 straight points pa siya sa last 5 minutes. Ito yung moment na nagpalayo sa Lakers para masecure yung panalo. Isa sa mga post-game interview, sinabi ni Lebron doon, baka hindi na ulit maulit yung ganong moment. Mukhang nagpaparamdam na si Lebron na last game niya sa Philadelphia sa home court pa nila. Meron total si Lebron na 29 points, 12 out of 17 sa field, 7 rebounds at 6 assists. Parang sinabi ni Lebron, silent retirement tour. Hindi naman kasi ito yung last game ng Lakers at Sixers. Meron pang isa sa home court naman ng LA. Parang yung mga fans ng Philadelphia nakakaramdam na eh. Halos sold out yung arena ng Sixers ngayon. At parang lumabas pang home court ng Lakers yung atmosphere. Kada pasok kasi ng tira ni Lebron, sigawan yung mga fans. Kaya sinabi ni Lebron na baka hindi na maulit sa arena ng Philadelphia yung ganong game. Kasi sa history, tanging Philadelphia lang ang team na nire-respect si Lebron ng mismong organization at mismong fans. So hindi ko sinasabing hindi naman nire-respeto ng ibang mga teams at fans si Lebron. Pero meron kasing ginawa ang Philadelphia na pwede silang mapahamak nun pero sinubukan pa rin nila makuha lang si Lebron. Ang Philadelphia ang team na matagal nang gustong i-recruit si Lebron. Noong 2018 pa nga na free agency, gumawa ng billboard para lang i-recruit si Lebron. Hindi yung team ang gumawa nun kundi mga businesses at mga fans. Meron din kasi mga sinasabing magaganda si Lebron sa mga fans ng Philadelphia kahit nung naglalaro pa siya sa Cavaliers. Dahil noong 2016, papasok ng 2017, meron kasi siyang player option nun na pwede niyang iwan yung Cavaliers at lumipat ng team bago pa talaga natapos yung contract niya ng 2018. Matagal na kasing iniintay ng Sixers fans na pumunta sa kanila si Lebron. Kaya ang statement ni Lebron parang silent retirement tour. Marami siyang nagawang play na katulad ng sa Sixers ngayon sa loob ng arena na hindi niya maibabalik kapag natapos na siyang maglaro. So hindi kasi napagbigyan ni Lebron yung gusto ng mga fans ng Sixers. Since 2016 pa kasi nire-recruit ng Philadelphia si Lebron. Yung isa doon mismong co-owner ng team. Nagpagawa pa siya ng billboard noon kahit bawal sa NBA tampering rule. Gusto talaga nilang makuha si Lebron 2 years bago siya maging free agent sa Cavaliers. Pati yung court nila dati, nilagyan pa ng parang hashtag na number 23. Kasama din yun sa jersey nila. Nakipagsapalaran pa yung team owner ng Philadelphia kay Lebron kahit mamultahan at ma-penalty dahil sa tampering. Ang pwede kasi magkaroon ulit ng same moment katulad nung sa Toronto at dito sa Sixers ay yung January 29 versus Cleveland Cavaliers. Home court kasi ng Cleveland yun. Si Luka naman, bumalik na after mawala ng ilang games. Siya din ang top 5 sa MVP candidate ngayon na malaki ang chance na makuha ni Luka. Meron pa siyang 11 games na natitira na pwedeng hindi malaro. Kapag lumagpas pa si Luka sa 11 games na hindi nakapaglaro, out na siya sa All-NBA team at MVP award. Based naman kay Luka, publicly sinabi niyang gusto niyang makuha yung award at hinahabol naman talaga yun ng mga player. Obviously, gusto nga lang niya manalo at sa Lakers nasa top 3 or top 6 na lang din sa standing sa West. Nag-a-average pa si Luka ng 35 points, 8 rebounds, 9 assists, 47 and 34%. Ito ang season na mataas ang kanyang field goals kasama yung attempts pati free throws at 3-point area. Versus Philadelphia, meron siyang triple-double. Pangalawa pa lang ni Luka ngayong taon. Mukhang nagtitipid din si Luka. Dahil sabi nga ni Luka gusto niyang manalo ng MVP, mukhang ang sikreto ngayon hindi na padamihan ng triple-double, padamihan na ng free throws. Nakapagtala siya versus Philadelphia ng 31 points, 15 rebounds at 11 assists. Si Austin Reeves naman, low scoring versus Sixers, 11 points, 4 rebounds at 3 assists. Teka, 4 ata yun. Struggling pa siya na 3 out of 16. Mababa talaga ang average nitong si Austin Reeves kapag kalaban niya yung Philadelphia dahil may total average lang siyang 12 points, 4 rebounds at 3 assists per game. Lagi siyang minamalas kapag Sixers yung kalaban. Based naman kina Kevin Garnett at Paul Pierce na lagi namang may tama, nasa inyo na lang kung ano yung tama ni Paul Pierce. Parang superstar maglaro si Reeves ngayong taon. Kahit superstar, meron din bad game. Kaso hindi pa to yung time na pwede siyang i-judge, kundi pagdating ng playoffs, doon malalaman kung pangtapatan talaga sa contract si Austin Reeves. Sinabi din ni Gilbert Arenas na si Austin Reeves ang most underpaid player ngayong season. Parang last 3 years underpaid naman talaga si Austin Reeves.
Nag-a-average ngayon si Austin Reeves ng 28 points, 5 rebounds, 6 assists at isa din siya sa mga kasama sa most improved player candidate. Kasama din si Jalen Duren, Abdiha at yung iba pang mga nag-improve na player.